Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome po sa ating daily devotion live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po. This is your Ate Mavs and today is June 28. Ayan. Oh, nalilito na tayo sa bilis ng panahon. No? June 28, 2025. So, 2 araw na lang, tapos na naman ang buwan ng June. At tayo po ay papasok na sa July at ang bilis no, mamaya pag tingin natin yan, December na naman. Pero ganun pa man, tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo nakakapagpatuloy sa ating pong live daily devotion. And salamat at kayo po ay patuloy din na sumusubaybay dito po sa ating pong devotion. So buksan na po natin ang ating Bible sa Matthew 5, this time sa verse 8 po tayo. Ito po ay series ng promises of Jesus ng Beatitude. So, I hope na araw-araw ay nakakapag-attend kayo o nakakapanood kayo para po nasubaybayan ninyo yung ating pong series na ito. So, tayo ngayon ay nasa Matthew 5 verse 8. Sa Tagalog, yan po ay Mateo 5 verse 8 na matatagpuan pa rin sa page 5 ng ganitong Bible sa Bagong Tipan. So, habang ako po ay nagsishare ng ating devotion ay hanapin na po ninyo sa inyong Bible para mamaya sabay-sabay po nating babasahin ito. Sige po. Share lang po ako. Ayan, share po tayo sa ating live. Ayan, share lang po tayo ng ating live. Good morning, Ate Marilyn Bautista. Good morning, good morning. Mag-share lang po ako ng ating live. Pwede niyo na pong buksan ang inyong Bible sa Matthew 5 verse 8 para po sa series ng ating Beatitude.
Ay, nasa verse 8 na po tayo ngayong araw na ito. So, po tayo ng ating pong oops. Ayan. Good morning, Ate Lucy. Good morning, good morning. Po, nag-share lang po tayo ng ating pong devotion para marami po ang makasabay sa atin ngayong umaga. Sige po. Start na po tayo ng ating devotion. Good morning, Ate Edgy. Magandang araw sa iyo. Sige po tayo magsimula na sa ating devotion. Again, buksan na po natin ang ating Bible sa Matthew 5 verse 8. Sa Tagalog, yun po ay Mateo 5 verse 8 na matatagpuan po sa page 5 ng Bagong Tipan sa ganitong Bible. Kung pareho tayo ng Bible, madali po yung mahanap yan dahil yan ay nasa page 5. Sige po, basahin natin. Matthew 5 verse 8, New International Version. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sabi sa Tagalog, Mateo 5 verse 8, Magandang Balita, Biblia. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito, sapagkat ikaw ang aming inaasahan at ikaw ang Diyos na tunay na tapat sa kanyang mga pangako. Salamat o Diyos sa kalakasang patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa isa na namang magandang mensaheng tatanggapin namin ngayong umaga. Salamat o Diyos sapagkat kami po ay patuloy na binibigyan mo ng pagkakataong makapagpuri sa iyo at makapagpasalamat. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Pangunahan mo po kami at tanging boses mo lang ang siyang marinig at ikaw lang ang maparangalan, maitanghal at madakila sa mga sandaling ito. Maraming salamat po. We love you, Lord. We praise you and we honor you and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning, Pastor Jean. Magandang umaga po. Ayan. So good morning, Ate Edgy. So again, ang ating pong verse na pagninilayan ngayon ay matatagpuan sa Matthew 5 verse 8. At ito po ang series na atin pong tinatopic every morning since Monday. So nasa Matthew 5 verse 8 na po tayo, series of God's promises, of Jesus' promises and beatitude. So Matthew 5 verse 8, New International Version, ang sabi po dito, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sabi po sa Tagalog, Mateo 5 verse 8, Magandang Balita, Biblia. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tunay po, no? Ang ganda ng pangakong ito. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So ba natin makita si Lord, no? Sarap naman nun. Mararamdaman natin. Taste and see.
the goodness of God because of our pure heart. Sabi sa ating title this morning, is your heart pure? Gaano kabusilak ang ating puso o gaano kaputi, gaano ka, ano ba yung term na mas mababaw sa busilak? Diba? Gaano ba ito katotoo? Ang ating puso. What do you think about when you hear the word pure? Ano mga naiisip ninyo pag naririnig ninyo ang salitang pure? Sige nga po, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Diba? Ano yung napipicture out ninyo pagka sinasabing pure? Sa Tagalog, kung literal na Tagalog, puro. Diba? Parang ano, no? Mas masarap pag puro, sabi nila. Ang pagkain, ang suka, pag puro masarap. At malinaw kapag pure. Sabi nga, do you picture a tall glass of crystal clear water? Pag naiisip natin ang salitang pure. Diba, naisip natin yung basong napakalinaw at may tubig doon. Talagang kita mo ang daliri mo kapag tinitingnan mo siya. And a freshly washed load of white sheets. Diba? Yung parang isang rim ng malinis na papel. Yun yung tingin natin sa pure. And or maybe someone who's morally wholesome and good. Kung sa tao, makikita mo yung pureness of their heart kapag ka gumagawa ng mabuti, kapag ka wholesome, maayos magsalita, pag mabibless ka every time nagsasalita sila. Yun yung pagtingin natin when it comes to the word pure. Genuine, yan. Thank you, Ate Lucy. Diba? Ganda nun, ha? Diba? Yung word na pure is, another term for that is genuine. Totoo. Yung parang walang katulad, no? Ano bang ano ayan, wait lang po, Yan, tunay, no? Pag genuine, tunay. Good morning, Ate Jenny. Amen. Praise the Lord. Dalisay, yon. Thank you, Pastor Jim. Yun yung word na hinahanap natin, no? Dalisay. Kasi busilak, dalisay. Kapag ka daw pure, busilak, dalisay. Hallelujah. Talaga namang napakabuti ng Panginoon. At tayo ay tinutulungan ng ating mga manonood. So, yun po yung importante, no? Gaano nga ba kadalisay yung puso natin sa pagsunod sa Diyos, sa pagkilala sa Kanya. Sabi nga natin, pag sinabing pure, yung parang ang tingin mo perfect, no? Pag tingin mo genuine, dalisay, yung bang walang bahid ng kahit na ano, na sa tao, sabi nga, who's morally wholesome and good. Kaya isang baso na malinis, walang bahid ng dumi. In the sixth of the Beatitudes, a series of promises Jesus made about God's kingdom, Jesus said this. Ito yung sinabi niya po sa ating pinagninilayan ngayong umaga. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sa Tagalog, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Nung nabasa ko po ito, noon pa man, sabi ko, wow, kapag meron ka pala nung malinis na puso, pure heart, dalisay na puso, ay makikita natin ang Diyos. We are blessed, no? Kapag tayo ay merong dalisay o malinis na puso. Gaano nga ba kalinis yung puso natin upang makita natin ang Diyos? So, the word pure means clean or blameless, free from corruption or contamination, purified by fire, or unstained by guilt. So, pag titingnan natin to, imagine niyo ang pure, ang meaning nito ay clean or blameless. Malinis. Sabi ni Ate Mayan, wagas. Diba? Grabe, ang dami talagang pwedeng maging meaning ng salitang pure, no? So, blameless daw at clean, malinis. Walang pwedeng maging, anong tawag dito? Gusto ko yung tamang ano ng Tagalog ko eh. Alam mo yun?
Walang kapintasan. Yon. Blameless, walang kapintasan. And free from corruption or contamination. So, parang isip natin, parang mind, parang heart natin, walang contamination, walang corruption, walang mga negative thoughts, walang mga bagay na makapagpapas gulo o sira sa ating isipan. Purified by fire, 'di ba? Or unstained by guilt. Wow, pagka ganun, parang napaka-perfect naman nun, Ate Mabs. Kaya nga sabi dito, none of us can be truly be pure on our own. Sa totoo lang, lahat ng binanggit natin to, hindi natin kayang magpakadalisay, magpakawagas, magpakamalinis ng sa sarili nating effort o kakayahan. Despite our best efforts, kahit gawin pa natin yung pinaka-best natin, gawin na natin yung lahat, hindi tayo magiging pure on our own. Hindi po ba? Kasi talagang hindi natin kaya. Sa totoo lang. Magkakaroon ng bahid yan ng kasalanan. Magkakaroon yan ng bahid ng korupsyon, bahid ng contamination, bahid ng judgment, at sigurado never magiging clean yan ang pagkatao na meron tayo. Especially kung magbabase tayo sa sarili nating effort o sa kagustuhan nating magbago o sa kagustuhan nating maging maayos o pure ang heart natin. Dahil wala pong taong makagagawa niyan. Apart from the Lord, we can do nothing. Sabi ni Ate Mayan, tapat, walang bahid. Diba? Praise God. So before Jesus showed up, bago pa man dumating si Jesus Christ, the highest ranking Levitical priests were charged with ministering and mediating in the holiest spaces, inside the tabernacle in the wilderness, and later the temple in Jerusalem, where God's presence dwelled on earth. But even they had to be purified over and over again. So, yung purification during the time na sa Old Testament, ang pinakamatataas na ranggo noong panahon na yun ay mga Levitical priests, mga pari, no? Na sila yung namamagitan dun sa tabernacle, na kung saan, para malinis ka, pupunta ka doon, magdadala ka ng malinis na alay, sanghayop, para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At yun ay ginagawa nila taon-taon para linisin ang kanilang kasalanan. Di ba po, ang hirap ng ganun, no? Imagine niyo kung ngayong panahon na to, ganun pa rin tayo lumapit sa Panginoon para humingi ng tawad. Kailangan mo pang mag-alay, kailangan mo pang may kausaping tao para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan para lang marinig ka ng Diyos. Kung iisipin, meron pa rin pong gumagawa niyan sa panahon natin ngayon. Pero pwede naman palang hindi na ito gawin. Sa totoo lang, nung dumating na si Jesus Christ, nung siya ay nagkatawang tao, at through His blood, no, kanyang pagkapako sa krus, nung siya'y namatay at inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na maguli. Wala na po, nahati na, no? Nagkaroon na po tayo ng pagkakataon na makalapit o makausap ang Diyos ng directly, na wala nang kailangang taong mamamagitan upang tayo ay makahingi ng tawad sa Diyos at ma-purify tayo. All we need to do is to believe, di ba? And accept Jesus as our Lord and Savior na sinasabi po sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believed in Him shall not perish but have an everlasting life. Yun po ang daan eh. Dahil sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. John 14:6. Diba? And for the wages of sin is death. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kung kaya't si Kristo ay namatay sa krus upang bayaran, tubusin tayo sa ating mga kasalanan, upang ma-purify na tayo. Nang sa ganon, hindi na tayo manatili sa karumihan na meron tayo sa ngayon. Di ba? Nung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, tayo po ay pinurify na ng Lord.
at tayo ay nilinis na ng Diyos sa ating mga kasalanan upang hindi tayo manatili sa ganong sitwasyon. At ang good news doon, hindi na natin kailangan ang tagapamagitan upang makalapit sa Diyos para humingi ng tawad sa tuwing tayo ay magkakasala. Sapagkat alam ng Diyos na tayo ay nandito pa sa lupa at nasa flesh pa, hindi pa tayo perfect, di ba? At magkakaroon pa rin tayo ng kasalanan. Kaya nga, nagbata si Jesus Christ, nagbubo ng dugo para tayo ay matubos at mapatawad sa ating mga kasalanan. Mabayaran ang ating mga kasalanan. He paid the price. Grabe no, yun yung sample ko sa inyo kahapon, di ba? Ang sarap ng pakiramdam na merong isang Diyos na nagkatawang tao para akuin ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Mga kasalanan natin, nang sa ganun ay tayo ay makalaya na, mapatawad na. At pag tayo ay magkakasalang muli, pwede tayong agad-agad na lumapit sa Kanya na hindi na kailangan magkaroon ng offering, mag-alay pa ng kung ano, kumausap pa ng kung sino. Directly, we can pray to God. At sabihin natin kung ano yung mga nais natin na ihingi ng tawad, hilingin sa Kanya, makipag-usap sa Kanya na parang, di ba? Kasi sabi nga dito, if you have that pure heart, yung malinis na puso, ay makikita mong Diyos. Hindi naman literal na sinasabing makikita mo, pero mararamdaman mo. Diba? Malalaman mo na ang Diyos ay tunay na nandyan, present, at mai-encounter mo talaga siya. Kasi saan natin yan mapapatunayan? Sa mga personal testimonies natin. Di po ba? Ang dami natin yan. Siguro kung talagang kakaririn natin ang pagsusulat ng personal testimonies, baka makagawa ka ng libro. Sa dami ng pwede mong ipatotoo at ipagpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Depende kung gaano ka nakatagal na Kristiyano. Diba? Sa totoo nga, sabi ko minsan, Lord, sa dami ng pwede kong ikwento sa buhay ko, baka pakagawa na ako ng libro. Kasi, ang dami po talaga. And I'm sure hindi lang ako yun. Tayo yun. At yung kwento ng buhay na yun, natin, na na-encounter natin si Jesus Christ, ay isang bagay na pwede natin ibahagi sa ibang tao upang sila din ay makaranas ng tunay na pag-ibig ng Diyos. At hindi natin pwedeng itago lang yan sa sarili natin. Ipagsigawan po natin yan. Ibahagi natin sa iba. Kasi magiging daan po yan para sila din ay tunay na makakilala rin sa Diyos. At malaman din nila ang patungkol sa ating mga pinag-aaralang ito. At malaman din nila ang patungkol sa aklat na ito. Di ba? Kasi kung walang tao na tulad natin na magbabahagi niyan sa iba, mananatiling hindi nila alam ang patungkol kay Kristo at ang tungkol sa kanyang kabutihan at kanyang pag-ibig. Hindi nila malalaman na pwede na pala akong dumirekta sa Diyos. Pwede ko na pala siyang kausapin. Diba? Yes, sabi ni Ate Joycey. Yes po, Ate Mab. Jesus paid it all. Amen. Diba? Siya lang ang nagbayad. Siya lang ang tumubos. Wala nang iba. Kaya nga sabi nung minsan may nakausap ako, sabi niya, bakit ganoon? Parang laging si Jesus Christ ang bida. Bakit hindi na naging bida ang Diyos Ama? Ang Diyos Ama ang lahat. Sa totoo lang, ang Diyos Ama, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu ay Diyos lahat yan. Iisa sila, di ba, sa pagka-Diyos. Pero sa tatlong persona. Malawak na pag-aaral po yan. Pero kung aaralin natin, talagang totoo. Di ba po? May mga kanya-kanyang may distinct role po silang tatlo. Sa totoo naman po talaga, di ba? Yung pagdating ni Jesus Christ dito sa lupa, ang siyang talagang naging dahilan upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Siya ay ang Diyos din na nagkatawang tao. So, Diyos pa rin siya. Di ba? Although maraming
hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Pero yun po ay isang katotohanan. At marami po na makikita sa Bible na nagpapatunay na si Kristo ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos. Diba? Totoo na si Kristo ay tao, pero siya rin ay Diyos. Fully man and fully God. At yan po ay nasusulat sa Bible. Hindi pa po natin yan maiisa-isa dahil napakarami. At doon pa lang, kahit di na natin masyadong bigyan ng ng yung pagpapaliwanag, yung pagkabuhay niya muli ay isang pagpapatunay na siya ay Diyos. Di po ba? Sabi ko nga palagi sa inyo yan eh. Sino ang nabuhay na maguli? At sino ang kayang gawin yung pagpapahirap na ginawa sa kanya nang hindi siya on the spot namatay? Diba? Kasi sa totoo lang, kung tao lang si Kristo, yung parusang ginawa sa kanya, yung paghampas, yung pagtadyak, yung grabe yung mga ginamit na tools sa kanya para lang hampasin yung likod niya, parusahan siya, anong dami ng dugo ang naubos. Pero hindi man lang nag-collapse, hindi man lang hinimatay. Samantalang kung mapapansin nyo, yung mga taong nagpepenitensya tuwing araw tuwing mahal na araw, hindi po ba ingat na ingat sila sa kanilang paghampas at talagang hindi sila pwedeng sobra-sobrang o gamitan nung ginamit kay Kristo na panghampas na grabe, ang daming mga pantusok na pag ginanyan mo sa likod, pag hinila mo pabalik, kasama laman. Ay yung mga gumagawa po niyan sa mahal na araw, parang lubid lang siya na pinag-ano-ano o kaya hindi ko alam kung anong ginagamit nila pero 'di ba? Nadudumudugo lang yung likod nila ng nasusugatan lang. Kasi kung gagamitin mo sa tao yung ginamit kay Kristo, ay sigurado baka isang ganyan pa lang. 2, 3, 5 hampas, patay na eh. Kasi unang-una, maubusan dugo. 'Di ba? Hihimatayin ka talaga. At hindi biro yung mga ginamit sa kanya. Kaya sabi ko, doon pa lang mapapatunayan mo hindi siya tao. Hindi lang siya tao. Diyos din siya. Tao siya, pero Diyos siya. Di ba po? Ang grabe yun. Kung inyo pong pag-aaralan, yun pa lang, doon pa lang, sabi ko, Lord, sobrang nakaka-amaze. Talagang sobrang mamamangha ka na. In awe. Kumbaga, talagang, ha? Diba? Alam mo, hindi mo na pagdududahan kung Diyos ba talaga siya eh. Doon pa lang. At nung namatay siya, pagkaraan ng 3 araw, totoo yung sinabi niya. Na, na, na prophesy. Diba? Sinabi niya yan. Na ang templong ito ay gigibain niya at pagkaraan ng 3 araw ay kaya niyang buuin ulit. Templo yon, hindi yung mismong literal na templo, kundi yun yung kanyang katawan. At totoo, after 3 days na buhay siya maguli. Grabe po, ano? At tunay na ang Diyos ay buhay. Dahil siya ay nai-encounter natin hanggang sa ngayon, sa generation natin ito. At kung hindi nangyari ang lahat ng nakasulat sa Bible, ang kanyang pagdating ni Kristo, ay hindi po tayo magkakaroon ng ganitong buhay na may kapayapaan, may pag-ibig, di ba? At hindi natin ma-encounter si Jesus Christ. At mananatili tayo sa buhay na kailangan may kakausaping ibang tao para lamang tayo makapagdasal, para lamang tayo mapatawad ng Diyos, kailangan mag-alay, hindi na eh, di ba? Ang buti ng Diyos para magkatawang tao siya upang tayo ay tulungan na makalaya sa ating mga kasalanan at tayo po ay tunay na makapaglingkod sa Kanya. Napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga, thank you talaga. At tumugon ako sa iyong pagtawag. Kasi kung hindi, naku,
Hindi ko maisip kung anong gulo ng buhay ko hanggang ngayon. Gulo ng isip ko, gulo ng pamilya ko. Thank you, Lord. Kasi sa totoo lang, hindi po pili lang na, ito lang yung tatawagin ko. Sa totoo lang, lahat tayo hinahanap ng Diyos. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Lahat tayo gusto ng Diyos na makasama niya. Kaya lang tayo nagre-reject sa Diyos. Huwag naman po sana natin gawin na i-reject natin ang Lord, no? Ilang tao na ba ang kumausap sa'yo na sinasabi ang patungkol sa Panginoon? Sinasabihan ka that you need Jesus Christ, that Jesus is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Ilang beses mo nang narinig na ang Diyos ang kaligtasan ng ating buhay. Ang Diyos ang magpapagaling sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Ilang tao nang nagsabi sa'yo na siya at wala nang iba, si Kristo ang tunay na magpapagaling sa iyong karamdaman. Pero nakinig ba tayo? Parang ako nga, dati nakinig ako. Yes, tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior. Pero hindi ako nagseryoso. Di ba po? Nalihis pa rin ang landas ko. Sinunod ko pa rin yung will ko, hindi yung will ni Lord. Kaya kitang-kita ko ngayon yung will ko at yung will ni Lord. Sabi ko, nagkaroon na ako ng comparison Because Kristiyano na po ako for 28 years, going to 29 years. And yet, sabi ko nga, nakwento ko na to dito, siguro 8 years lang yung nagseryoso ako. And then, after 8 years, bumalik ako sa dating ako. At sinunod ko yung gusto ko. Hanggang sa ako'y ma-stroke. Talagang pinahintulot na ng Diyos na ma-stroke ako para lang magising ako sa katotohanan na, di ba? Huy, gising. Naliligaw ka ng landas. Ito ang gusto ko para sa'yo, pero nagpupumilit ka sa gusto mo. Di ba po? Ang bait ng Diyos, no? Dati, talagang sabi, anong mabait sa ganun? Na-stroke nga ako. Pero, di ba, sabi siguro na iba, parang naging mabait ang Diyos, na-stroke ka nga. Minsan masakit, minsan mahirap, minsan mabigat. Minsan nakakapagtaka bakit mangyayari ang ganon sa isang anak ng Diyos. Pero pinapahintulot ko para tayo ay mapabuti, para tayo ay ma-purify, para tayo ay ayusin ng Diyos nang sa ganon makita talaga natin siya. Diba? Kasi for so many years, hindi ko nakita ang Panginoon. Nakikita ko siya pero hindi siya malinaw. Alam ko lang, pero hindi ko siya nakikita. Hindi ko nakikita ang kabutihan niya. Hindi ko nakikita ang kanyang kapangyarihan sa buhay ko. Hindi ko nakikita na siya ang lahat. That He can supply all my needs. Hindi ko nakikita na posible ang lahat sa kanya. Kasi pinangungunahan ko nga siya during the time na bumalik ako sa dating ako. So sabi ko, Lord, totoo nga. When pinagpapala ng Diyos, ang mga blessed are the pure in heart. No? Ang mga may malinis na puso. Hindi ko sinasabing perfect na malinis ang puso ko, kaya nakita ko si Kristo. Dumating lang talaga po sa punto na binukas ng Diyos ang mga mata ko, ang puso ko, ang isip ko, para makita ko ang kadakilaan niya. Kasi sumunod na ako Kasi binigyan ko na siya ng pagkakataon na kumilos sa buhay ko. Na siya na yung bida sa buhay ko, hindi na ako. Na siya na yung pinakikinggan ko at siya na yung sinusunod ko. Kaya luminaw yung mga mata ko. Nakita ko ang kapangyarihan. Nakita ko na siya pala talaga ang lahat-lahat. Siya pala talaga kailangan ko sa buhay ko para magbago ang perspective ko, magbago ang buhay ko, ang pamilya ko, yung totoo at tunay na pagbabago. Genuine, sabi nga ni Ate Lucy kanina. Yung totoo, yung tunay. Kasi
hindi po totoo at tunay yung pagiging Kristiyano ko nung mga nagsisimula ako noon. Dual ang aking personality. Kristiyano ako pag Kristiyano ang kasama ko. Hindi ako Kristiyano pag hindi Kristiyano ang kasama ko. Ganun po ako dati. Pag Christian, pag nasa church ako, ang bait-bait ko. Hindi ako makabasag pinggan. Talagang hindi ko ginagawa yung mga bagay na hindi dapat. Lahat ng ginagawa ko, kalugod-lugod sa Diyos. Pag nakasama ko, mga Kristiyano. Pero pag hindi na Kristiyano ang kasama ko, kung ano yung ginagawa nila, yun din ang ginagawa ko. Nakakalimutan ko si Jesus Christ. Nakakalimutan kong Kristiyano pala ako. Kung umiinom sila ng alak, umiinom din ako. Kung naninigarilyo sila, naninigarilyo din ako. Kung nagsasaya sila ng sobrang pagsasaya sa mga bar, kung saan-saan, nandun din ako. Yun din, nandun ako. Yun ang ginagawa ko. Ano po ako naging motto ko yung, when you're in Rome, do as the Romans do. Kung ano yung nakikibagay ako, which is mali eh. 'Di ba? Kaya bulag na bulag ako. Kasi kung ano yung makaka-please sa tao, yun ang ginagawa ko. Kasi ayokong mapulaan ako eh. Ayokong sabihin sa akin ng tao na wala ka naman pakisama eh. Ano ka ba? Magkakagrupo tayo dito. Magkakasama tayo sa negosyo. Huwag ka naman KJ. Diba? Ayokong sabihin ako ng ganun. Gusto ko, in ako. Diba? Gusto ko, kung ano yung ginagawa nyo, sige, go lang ako kasi masaya yan eh. Diba? Yun yung tama. Sa tingin ko, yun ang tama. Kaya lang hindi eh. Maling-mali eh. Diba? Kung ano ka, sa harap o sa likod ng mga kakristyano mo, dapat yun pa din ang pagkatao mo. Dapat Christ-like pa din. Dalhin mo si Kristo. Huwag yung ikaw ang sumabay sa mundo. Diba? Paano magiging pure yung heart mo kung ganun ka? Kaya talagang hindi naging pure yung heart ko. Kaya ang dilim ng buhay ko noon. Akala ko okay, pero hindi pala. Kaya hindi pinahintulot ng Diyos na magpatuloy ang ganong klase ng buhay ko. Inayos niya yun nung na-stroke ako. At siguro, kung hindi ko nakita ang Panginoon sa pag-ayos niya sa akin nung na-stroke ako, baka posible hanggang ngayon na naninindigan ako sa mali kong uh, perspective, sa mali kong pagtingin sa pagiging Kristiyano. At hindi ako nag-aral, hindi ko nilaliman ang pagkilala sa Diyos. Alam niyo talagang sobra akong grateful ngayon, hanggang ngayon. At araw-araw ng buhay ko lagi pinagpapasalamat. Thank you Lord, na-stroke ako. Diba? Kasi kung hindi po talaga, hindi pa rin ako matatauhan. At hindi pa rin ako susunod sa Diyos. At hindi ko pa rin tatayuan yung pananampalataya ko. Mananatili ako sa dilim at mananatili ako sa sarili kong kagustuhan at sa sarili kong mundo. Sa sarili kong effort. Sabi nga dito, di ba? We cannot be truly pure on our own effort. Despite ginawa mo na yung best effort para lang makasunod sa Diyos. Only God can give you that pure heart. Siya lang. Walang iba. Tanging ang Panginoon lang po talaga. Now, because of Jesus' ultimate sacrifice on the cross, He has paved the way for us. His blood covered our sins, and when we accept the sacrifice, He makes us pure. Doon naging pure yung puso, doon sa totoong pagtanggap at pagkilala kay Kristo. Alam niyo talagang nung time na after ko pong ma-stroke, nung lumabas ako sa hospital, nagbasa ako ng Bible. Tapos, inaral ko talaga, inintindi ko mabuti yung kanyang sinasabi nila na dinemonstrate ng Lord ang love niya doon sa kanyang pagkakatawang tao hanggang sa siya ay parusahan, magpapako sa krus, hanggang siya ay mamatay, hanggang siya ay talagang sabi ko, Lord, ipadama mo nga sa akin to. Gaano mo ko kamahal sa ganitong paraan? Dati kasi hindi ko naintindihan yun. Dati kasi pas alam ko, napako si Kristo sa krus. Alam ko pa nga kasi nakikita ko pa yung meron pa akong cross dati na nakapako siya doon forever.
Meron pa akong kwintas na gano'n na sinusuot ko lagi dahil nandun siya lagi. Eh, hindi pala siya nanatili do'n. Nabuhay nga siyang mag-uli eh. So, dapat wala na siya do'n sa cross. 'Di ba? Though it symbolizes na siya ay napako sa cross. Pero, huwag nating alalahanin na natili siya sa pagkapako. Binaba siya do'n eh, 'di ba? Nilibing siya. Tapos nung nilibing siya, pagkaraan ng 3 araw, nabuhay siya mag-uli eh. So, hindi siya nanatili doon. Sabi ko, unti-unti ko naunawaan yung kahalagahan ng kanyang pagpapapako sa krus, nung kanyang pagkamatay. Kaya makulitan na kayo sa akin, pero dito po sa devotion, lagi natin binabanggit yan. Kasi yun yung kahalagahan. Yun niya dinemonstrate ang kanyang love for all of us. Diba? Doon niya pinakita kung gaano niya tayo kamahal. Kasi pwede niya hindi gawin yun eh. Na magkatawang tao pa. Pwede niya hindi gawin yun. Lipulin na lang tayong lahat at matapos na lang lahat ito. At gumawa na lang ako ng bagong mundo dahil ang kukulit niyo, ang titigas ng ulo niyo. Pero hindi niya ginawa yun. Sige, ako na lang. Ako na lang ang magkakatawang tao para ipakita ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Diba? Ay, diba? Kayang gawin ng Diyos in a snap of a finger, maubos tayong lahat. Tapos na to. Gawa siya ng bagong mundo. Gawa siya ng bagong earth. Gawa siya ulit ng bagong mga tao. Kayang-kaya niya yung gawin. Pero hindi niya yung ginawa. Kasi gusto niya. Tayo ay makakilala sa tunay na Diyos. Sa Diyos na dapat sinasambat, dinadakil at niluluwalhati. Diyos na makakatulong sa iyo at sa akin para makalaya tayo sa kasalanan na talagang by nature na sa atin na ayaw ng Diyos manatili tayo sa kadiliman ng buhay natin. At ang gusto ng Diyos ay madama natin yung pag-ibig na yan habang tayo nandito sa mundo. At yun din ang maibahagi natin sa iba. The great commandment. Love the Lord your God with all your heart, with your all soul, mind, and strength. Diba? At love your neighbor as yourself. Yun yung nais ng Diyos. Kung kaya tayo ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Maranasan natin yung buhay na walang hanggan dito pa lang sa lupa. Thank you, Lord. Kaya huwag natin sayangin ang buhay na ito na hindi natin maranasan yung pure heart na sinasabi ng Diyos sa atin. Diba? Binigay na eh. Ayan na, tinanggap mo na. Kristiyano ka na ngayon. Pero ang tanong, nananatili ka ba? Panindigan ang pagiging Kristiyano mo? Is pinapamuhay mo ba ito? At ito ba ay tunay? Genuine ba ang pagiging Kristiyano mo? O tulad kita noon, na pag Kristiyano ang kasama, Kristiyano ako. Pag hindi Kristiyano ang kasama, hindi ako Kristiyano. Dual personality, no? Pero iba pong meaning ng dual personality. So, nakakalungkot, no? Kapag hanggang ngayon, ganun pa rin tayo. Huwag nating hayaan na maligaw tayo at ma-deceive tayo ng kaaway na dapat ganun ang buhay. Hindi. Hindi ganun. Hindi tayo naging Kristiyano para maging Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Tayo ay naging Kristiyano at anak ng Diyos para maging Kristiyano at anak ng Diyos tayo sa harap ng hindi mananampalataya. Nang sa ganun, sila po ay madala na rin natin kay Kristo. Tulad natin, ayaw nating manatili tayo sila sa buhay na magulo, sa buhay na masalimuot, sa buhay na madilim, sa buhay na malayo kay Kristo. Ayaw natin nun. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Kaya lang, paano natin sila may influence? Paano natin sila madadala sa Panginoon? Kung ganong buhay ang nakikita nila sa buhay natin. Kung ang mga anak natin nakikita tayo na ibang buhay natin kapag harap ang Kristiyano at ibang buhay natin pag harap natin ay hindi Kristiyano. Nakikita nila yan at nararamdaman nila yan. So para madala natin sila sa Diyos, ayusin natin ang buhay natin. Hayaan nating ma-purify yung heart natin sa Panginoon nang sa ganun makita natin ang Diyos. At pag nakita natin ang Diyos, tunay na susunod tayo sa Kanya. Para hindi naligaw ang buhay natin.
Di ba? So, sabi dito, now and forever, we can come boldly to the throne of our gracious God, where we can find mercy and grace when we need it most. Basahin po natin yan. Yan. So, sa Hebrews 4 verse 16. Yan. So, anong sabi dito? Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya huwag po tayong mag-atubili, no? Dahil directly, we can talk to the Lord. Wala nang namamagitan. Di ba? Mahabagin ng ating Diyos. Di ba? Yun yung pinag-usapan natin kahapon sa Matthew 5 verse 7. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. So, para makamtan natin yung habag at pagpapala na alam nating tutulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Alam natin ng Diyos lang at wala nang ibang makakatulong sa atin. Bakit di tayo lumapit sa Kanya? Kaya tayo hindi makalapit kasi hindi at siya kilala Wala tayong personal relationship. Kaya tuloy parang, di ba? Nagdadalawang isip kang lumapit kasi baka. Kasi hindi mo siya kilala. Pero kung kilala mo kung sino ang tunay mong Diyos, hindi ka magdadalawang isip lumapit sa Kanya. Kasi alam na alam mo, siya ang lahat. Siya ang tunay na makakatulong sa'yo. Siya ang magpo-purify ng heart mo. Siya ang gagabay sa'yo. Siya ang magpo-protekta sa'yo. Siya ang mag-iingat sa'yo. Siya ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Siya ang magpapagaling sa mga sakit mo, sa karamdaman mo. Di ba? Wala nang iba. Sa totoo lang. Kaya nga lagi ko sinasabi, unahin mo ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Put God first in everything that you do. Siya lang. Wala nang iba. And sabi dito, now our bodies are the modern day temples where God's Spirit has chosen to dwell. Itong templo na to, itong katawan na to, dito nananahan ng Panginoon. Kaya ingatan mo yan. Diba? At yun ang maganda dun Itong katawan na to, dito nananahan ng Diyos, ang banal na Espiritu. Kung kaya't gamitin natin ito sa pagsunod sa Diyos. Gamitin natin ito upang maluwalhati siya. Gamitin natin ito upang maparangalan siya. Gamitin natin ito upang mapaglingkuran siya at ang ating kapwa. Huwag natin gamitin ito para sirain, para mabulok, di ba? Para magkasakit tayo, para mapahiya ang Diyos. Kasi, ingatan natin to. Kaya nga, dito sa ating Mavs TV, meron tayong physical wellness, may spiritual wellness. Kasi, kailangan Because this temple is the temple of God. This body is a temple of God. Diba? This is a temple. Modern day temples. Ito yung katawan natin. Na kung di natin ito iingatan, hindi mo iniingatan ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Mahalaga yun. Kung tinuturuan ka ng Diyos at binigyan ka ng wisdom ng Lord through other people or through the Holy Spirit para ingatan yan, ingatan mo. Kasi sinabihan ka ng ingatan, ang tigas pa rin ng ulo mo It depends kung sino nagsabi sa'yo. Kung ang doktor mo nagsabi sa'yo na ingatan mo ang sarili mo, na ito ang ito ang bawal, ito ang dapat, ito ang hindi, sundin mo. Kung sa tingin mo, sinabi ng Holy Spirit, yan yung dapat mo sundin mo. Diba? Kasi it doesn't matter if you are high carb, if you are low carb, if you are vegetarian, anuman ang diet mong ginagawa, it doesn't matter. Ang importante, ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo, paano mo iingatan ang katawang pinahiram sa'yo. Diba? So, yun po ang mahalaga doon. Ano ang sinasabi ng Diyos sa'yo para ingatan mo yan. Because this is the modern day temple, your body. This is the temple of God. Ingatan po natin yan. Sapagkat ang naglikha nito ay ang Diyos na nagmamahal sa atin.
ang Diyos na tapat, dakila at makapangyarihan sa lahat. At dito siya nananahan. Diba? Kung sa tingin mo, ako, kaya dito sa atin, hindi natin inuutusan huwag ka manigarilyo. Hindi natin inuutusan ng tao dito huwag ka uminom. Kasi sasagutin ka lang yan eh. Bakit may nakasulat mo sa Bible na bawal manigarilyo? Diba? Wala naman talaga eh. So kahit anong gawin kong hanap dyan, wala. Although may sinasabi na katulad ng, meron sinasabi sa Bible na yung mga kasalanang binanggit, katulad ng mga ito, sa Revelation po yun, na katulad ng pagsisinungaling at iba, pagpatay, pagsisinungaling, kasuklam-suklam na gawain, at iba pang katulad nito. 'Di ba? So, pasok yun doon. Pero kung literal na tatanungin ka, meron ba nakasulat sa Bible na wag bawal manigarilyo? Sige nga, sabihin mo sa wala, literal. Pero kung mauunawaan mo na ikaw ay pinurify ng Lord at ang Diyos ang tunay na nag-ayos ng buhay mo at ang katawan na ito ay nananahan ng Diyos, ikaw mismo iiwas ka sa paninigarilyo. Diba? Ikaw yan. Dahil ikaw ang kakausapin ng Diyos eh. Dahil ikaw ang may katawan. Kaya nga lagi sinasabi, ang Diyos ang magpapabago sa'yo, hindi ako. Kung nanonood ka nito at nakikinig ka araw-araw ng daily devotion dito sa ating Mags TV at sa God Loves You Movement Facebook page, hindi po kami ang magpapabago sa'yo. Only God can transform you. The Holy Spirit. Kasi ipaprompt ka, kakausapin ka ng Diyos at tunay na mangungusap siya sa'yo kapag ikaw ay tunay na sumusunod sa Panginoon. Ikaw yan. Hindi kami. Kami po'y mga gabay lang. Kami lang ay magiging daan upang makarinig ka ng salita ng Diyos. Upang magkaroon ka ng patuloy na pagkauhaw sa kanyang salita. Pero lahat kami, ako, maging ang mga pastors ninyo, leaders niyo sa church, walang pwedeng makapagpabago sa buhay mo, kundi ang Panginoon lamang. Kami po, kaya huwag niyo kami i-idolize. Huwag niyo sabihin na, idol ko yun si Ate Mags. Tao lang po ako. Ako lang po ay lingkod ng Diyos. Si Lord po i-idolize natin. Only God can change our lives, our hearts, our minds, our thoughts. Diba? Kaya magpasakop tayo sa Panginoon. Being pure of heart is not about being perfect, but trusting in Jesus to purify our souls. So yun po, tandaan natin ha. Being pure of heart is not about being perfect. Hindi ko mo, meron ka na ng pure heart because God is with you, ay perfect ka na. Hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala. Ang tandaan natin, trusting in Jesus to purify our souls, yun ang panghawakan natin. Pagkatiwalaan natin ng Diyos na siya ang magpupurify ng ating katawan, ng ating pagkatao, ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Siya at wala nang iba. Pagkatiwalaan natin ng Diyos. Kaya na nga, tuwing magkakasala tayo, lapit lang tayo sa Panginoon. Sabi nga, huwag kang mag-atubiling lumapit sa Diyos at hingin ang kanyang kahabagan dahil tunay na mahabagin ang ating Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah, as Isaiah once prophesied, "Come now, let's settle this," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool." Imagine nyo, sinabi niya to sa Old Testament pa. At ang Tagalog nito, sabi sa Magandang Balita, Biblia, "Hali kayo at kayo'y magpaliwanagan." Sabi ni Yahweh, "Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak." At yung pagpapaputi na yan, pagpupurify na yan ay nangyari nang si Kristo ay dumating sa atin 2,000 years ago. At hanggang sa ngayon ay nararanasan natin ang pagpapaputi na ito at pagpapabusilak ng ating mga puso sa pamamagitan ni Kristo. Kung siya'y ating tatanggapin bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas at pagkakatiwalaan natin siya na ayusin ang buhay natin, i-purify ang buhay natin at ang puso natin. Hayaan nating malayang makakilos ang Diyos sa buhay natin at sumunod tayo sa kanyang kalooban. Sabi nga, makinig, sumunod, at manampalataya. Sapagkat ang Diyos ay tapat, dakila at makapangyarihan sa lahat. Manalangin po tayo.
Panginoong Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa napakagandang mensahe mo ngayong umagang ito. Thank you for reminding us again, Lord, na hindi namin kayang i-purify ang puso namin, ang pag-uugali at pagkatao namin, nang dahil lamang sa sarili namin kakayahan. Ikaw lang, O Diyos, ang tunay na makapag-purify ng aming puso, ng aming pagkatao. Salamat kasi binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka, tanggapin ka bilang Diyos at tunay naming tagapagligtas. Salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataong makapagsisi sa aming mga kasalanan, talikuran ito at huwag nang balikan. Thank you, Jesus. Thank you po talaga ng sobra-sobra. Napakabuti mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, kasi lagi mo kaming iniisip, lagi mo kaming pinapahalagaan. Kahit hindi namin deserve, Lord, pero lagi ka nandyan. Thank you for the message, Lord. Thank you for the reminder once again na makikita ka namin, Lord, at pinagpapala mo ang mga taong merong malinis na puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapanatili naming malinis ang puso na to na nilinis mo. Nanawa, O Diyos, matuto kami palaging tumawag sa iyo, dumipende sa iyo, magtiwala sa iyo, sapagkat wala naman talaga kaming magagawa, Lord, kung kami hiwalay sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat, sa patuloy mong paggabay, at sa patuloy mong pagbibigay ng wisdom sa aming lahat. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa kagalingan na patuloy mo yung pinagkakaloob. Thank you for everything, Lord. Nawa, O Diyos, kami ay magseryoso na sa aming pagiging Kristiyano. Tayuan namin ang aming pananampalataya. Na huwag kaming magkaroon ng dual personality, Lord. Na kapag hindi ka namin kasama sa mga kamananampalataya ay nag-iiba ang pagkatao namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapanindigan namin ang aming pagiging Kristiyano saan man kami naroroon at sino man ang aming kaharap, ano man ang aming ginagawa, ikaw pa rin ang makita sa puso namin. Ikaw pa rin ang maging bukang bibig namin at ikaw ang makita sa aksyon namin, Panginoon. Lord, di namin to kaya na mag-isa. We need you, Father God. Kailangan ka po namin upang magawa namin ang lahat ng bagay nito. Tulungan mo po kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Anoint us, Father God, and be with us. Be with our family. I-bless mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang mga makakapanood nito. Patuloy mo silang kausapin, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan. At sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, nawa, O Diyos, ay magkaroon sila ng pagkakataon na ma-encounter ka nila, Lord, at makita nilang kahalagahan ng pagtanggap. Makita nila, Panginoon, ang kahalagahan ng relationship sa iyo, ng personal na relationship sa iyo, Panginoon. At wag na nilang i-reject, Panginoon, ang iyong panawagan. Nawa, Lord God, ay hayaan na nila na makakilos ka sa kanilang mga puso, makapasok ka sa kanilang mga puso. Thank you for everything, Lord. Thank you for this day, Lord. Thank you for this message. Thank you for this verse. Thank you for everything. I-bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International. I-bless mo rin, Panginoon, ang Global Life University kung saan doon ako nag-aaral. Patuloy mo po na palawakin, na maabot pa ang marami pang tao na gustong makapag-aral ng libre, Panginoon. At ganun din, O Diyos, ay matapos ko nawa ang pag-aaral na ito hanggang 4 na taon. Thank you for everything, Lord. And thank you, Lord, nakatapos na ang aking pangalawang anak. Thank you sa pag-provide. Thank you sa katalinuhan. Thank you sa wisdom. And we're praying, Lord, na makahanap na siya ng trabaho na tunay na makakatulong sa kanya. At trabaho na bigay mo, Panginoon. Ikaw pong masunod, O Diyos. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. At binabalik po namin ang lahat ng pinakamataas na papuri pagsamba sa iyong dakilang pangalan ng Jesus name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Thank you, Ate Yesha. Thank you for tagging your friends. Thank you, Ate hindi ko mabasa. Salamat po sa mga nanood dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. At nawa tayo po ay patuloy na gabayan ng Diyos at
patuloy na maglingkod sa Panginoon kahit anong mangyari, kapit lang. Mahal tayo ng ating Panginoon. Yan. So, saan ba? Yun. Thank you, Kuya Alan, for watching. Kita-kits mamaya. Mamayang hapon, dito na. Ay, gabi na. Gabi ka na makakarating dito. Bukas na kami makakapag-live ng kwentuhang pangkalusugan together with Kuya Alan. Pero abangan niyo po ako mamaya. Meron tayong kwentuhang pangkalusugan mamaya. 10 o'clock po. That promise ko yan na Sabado live kwentuhang pangkalusugan. Yan. So thank you po sa mga nanood ngayong umaga ng ating live daily devotion. Salamat Ate Jenny, salamat Ate Edgy, thank you Ate Joycey, thank you Ate Mean, thank you Ate Flores Elizabeth, thank you Ate Yesha, maraming salamat. Maraming salamat po Pastor Jim, thank you Ate Lucy, salamat po ng maraming. To God be all the glory. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Nawa po'y magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Kita-kits po, 10 o'clock ng umaga, mamaya, para po sa ating kwentuhang pangkalusugan. God bless everyone. See you all again tomorrow sa atin pong See you all again tomorrow sa atin pong daily devotion. Thank you Ate Yesha sa pagtag ng iyong friends. Thank you. God bless po sa inyong lahat. God bless and thank you Ate Mean. Maraming salamat. Always remember, God loves you.